Pinangangambahang magdulot ng aksidente ang mga pagala-galang baka sa bahagi ng Congressional Road Extension sa Caloocan. Mismong taga-barangay, wala umanong magawa dahil hindi matukoy kung sino ang may-ari. Nakatutok si Bon Aquino. Nagmistulang-pastulan ang bahaging ito ng Congressional Road Extension sa Barangay 173 North Caloocan dahil sa mga pagala-galang baka. Ang nakakabahala, di lang maaaring magdulot ng aksidente sa mga motorista at sa mga hayop ang paghambalang nila sa daan, nakakakain din ng mga baka ng mga basurang iniiwan sa tabing kalsada. Mga baka dito kumakain na ng styrofoam. Basura. Dito sa Congressional Road Extension sa North Caloocan, nagkalat po yung mga dumi ng baka dito sa bahagi ng kalsada at napakasangsang na po talaga ng amoy. Ayon sa mga staff ng mga negosyo na nakausap namin, sa loob ng maraming taon, tuwing alas 7 ng gabi, nagpupunta rito yung mga baka nang walang nagpapastol sa mga ito. Minsan naman, may customer kami dito nakaitim. Pagkamalan yata ang garbage bag nung baka. So, nasuwag siya nung sungay nung baka. Kaya, akala niya mapipilayan siya sa likod. Nakakawalan ng gana po kasi mabaho po talaga siya tapos nangangamoy kahit malayo. Nitong hapon ang mga baka natagpuan namin sa Madamong Makateng Lote, di kalayuan sa Congressional Road Extension. Hinanap namin kung sinong may-ari nito pero walang tao sa lugar at wala ring bantay sa mga ito. Sabi ng Barangay 173, paulit-ulit na ang problema na ito at wala naman silang magawa dahil hindi raw nila matukoy ang may-ari. Pag may mga baka dyan, wala kami ginawa kundi bugawin talaga ng bugawin yung mga baka. At tinitignan din namin, tinitrace namin kung ano yung sino may-ari. Kasi bandang karating nating lungsod, ma'am, Bulacan, may pastulan ata sa likod eh. Kahit ang City Veterinary Department, hindi pa matukoy ang mga may-ari ng baka na posibleng mula raw sa North Caloocan o di kaya sa karatig lugar tulad ng May Kawayan, Bulacan. At dahil naging peligroso para sa kanilang panguhuli ng baka, gagawa na lang umano sila ng temporary impounding facility. Mag-identify kami ng vacant area na malapit sa tinatambayan ng mga baka. Yung area yun, ang gagawin namin doon, babakuda namin yon. Maglalagay kami doon ng tarpaulin as temporary holding facility ng mga baka. Pagpasok po doon ng baka, para pang makukonsider po na impounded po yon. At kapag hindi kinuha ng mga may-ari ang mga baka, may babayaran kang redemption fee. Tapos mayroon pa rin pong maintenance for everyday na hindi mo nakiklaim yung baka mo. Pag hindi mo na-claim, hindi lumabas itong si may-ari, makukonsider na po yan as government property, pwede na pong i-auction ng LGU ng Caloocan. Tingin ng Animal Kingdom Foundation may paglabag sa Animal Welfare Act, City Ordinances at Sanitation Code ang mga may-ari ng baka na plano nilang sampahan ng reklamo. Bakit sila nandyan? Baka masaktan sila, baka masagasaan sila. Bakit sila kumakain ng basura? Wala bang nagpapakain sila sa kanila? Wala ba silang pagkain na available? They are not supposed to be there to begin with, no? Kaya may tinatawag tayong traffic and public safety issue. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.